Hello mga kaitik! For today's vlog, magluluto tayo ngayon ng chicken kabsa. Nagpadala nga pala ng basmati rice si Brother Sohag sa atin. Dito lang sila malapit sa area namin sa may Caloocan. Napakamura ng mga basmati rice nila at maganda yung quality. Ilalagay ko sa comment section yung kanilang Facebook page. Unang-una kong ginagawa kapag nagluluto ko ng kabsa ay binababad ko muna itong basmati rice. 4 cups lang yan ng basmati rice. Meron din palang mga spices na bibili kay Brother Sohag. Isa na tong dried lemon. Ito ay isa sa mga main ingredients ng paggawa ng kabsa. Ito, nag-grind na nga ako ng cumin seeds kasi kailangan natin yan. Tapos itong cinnamon stick, tsaka dahon ng laurel. Itong onions, chili, tsaka isang damakmak na kamatis. Tsaka bawang. Hindi natin kailangan ng maraming spices sa pagluluto ng kabsa. Ito yung kaibahan niya sa biryani na niluluto ko. Ito ang way ko ng pagluluto ng kabsa. Nagpainit ako ng mantika, tapos nilagay ko na yung cinnamon stick, tsaka dahon ng laurel, tapos sinunod ko na tong dried lemons. After ko nilagay yung dried lemons, nilagay ko na kaagad ang cumin powder na ginrind ko kanina. Pwede naman ninyong hindi i-grind ng cumin seeds, pero ako mas prefer ko yung durog. Tapos naglagay naman ako ng maraming onions. Ayan na naman dahil naglagay ako ng cumin seed sa aking niluluto nang amoy jutok na ang buong bahay namin. FYI mga be, itong cumin seed ay amoy jutok talaga. After mag-isa ng konti, naglagay naman ako ng kamatis. Mas maraming kamatis ang ginagamit kapag nagluluto ka ng kabsa. Pagkatapos ng kamatis, maglalagay tayo ng konting tomato paste. Estimation lahat ng ginagawa ko dito, wala akong proper na sukat ng mga ingredients na nilalagay ko. Ayan, naglagay na ako ng turmeric powder. Tapos lalagyan ko siya ng chili powder. Naglagay din pala ako ng coriander powder, pero optional yon. Pwede namang hindi na lang ninyong lagyan. Gusto ko nang lagyan kasi pampadagdag lasa yan. Pero sa totoo lang, pwede namang hindi nyo ilagay yan. Ayan, maglalagay na ako ng asin. Alam nyo ba mga be, mas madaling lutuin ang kabsa at konti pa ang spices na kailangan nito kumpara sa biryani. Kung tatanungin nyo ako at ng buong pamilya ko, mas gusto nilang kainin ang chicken biryani kaysa sa kabsa. Eto na nga, nilalagay ko na yung mga manok na gagamitin ko. Ang kabsa, mga be, ay dapat ang manok ay may balat. Dahil iihawin yan. Kaya walang balat yung mga manok ko dahil si Imran ang naglinis. Akala niya kasi magluluto ko ng biryani. Anyway, wala na tayong magagawa. Kaya ito na lang ang niluto natin. Igigisa natin yan saglit para magkalasa yung manok na nilagay natin. Tapos, it's up to you mga be kung igigrill nyo siya o kaya isa-shallow fry nyo. Ako kasi, ang ginawa ko, shallow fry ko siya kasi nagmamadali ako magluto. Pero, mas masarap talaga kapag nakagrill ang mga manok. Lalagyan ko siya ng tubig, then papakuluan ko siya para maluto yung manok niya at pumasok yung lasa niya. Pareho din naman ang procedure ng pagluluto ng kabsa kapag beef ang ginamit mo o kaya moton. Eto na, tingin ko ay luto na nga yung chicken, kaya itatabi ko na siya para i-shallow fry. Kung makikita ninyo, ito na yung sabaw na pinaglutuan ng manok. Lalagay ko na ang basmati rice na binabad natin kanina. Ang sukat siguro niyan ay 4 cups ng basmati rice tapos 6 cups ng water. Lulutuin natin yan ng low flame, tapos hahaluin ng saglit, tapos tatakpan uli. Ganyan ang itsura niya. Haluin natin saglit. Kung lalagyan nyo ng asin, it's up to you mga be. Kung gusto nyo pang lagyan ng maraming sili, kayo bahala nun. And then ako na, ilalagay ko na yung mga manok sa ibabaw. After nyang malagay sa ibabaw, tatakpan ko na uli siya. And mahinang apoy, hayaan ko na siyang maluto. Ayan na siya, tatakpan ko na siya. And then, pagbukas natin, ay luto na siya. Para po sa mga bago sa page natin, tataka kayo kung bakit marunong ako magluto ng kabsa. Yun lang naman ay matagal kaming tumira sa lugar na kung saan originated ang pagkain na to. Ayan na, luto na ang ating kabsa. Excited na naman tong si Anan, nakainin to. At syempre itong asawa ko dahil syempre ito yung mga kinakain namin dati nung OFW pa lang ako. O sige na mga be, till our next vlog. Bye! Mami, perfect naman yung kabsa mo. Talaga?